Mahilig ka bang makipaghalikan o makipag-share ng utensils na kung sino-sino? Naku, baka magka-kissing disease ka. Para sa iyo ang video na to. Okay, so ang sakit na pwede mo makuha dyan ay tinatawag na infectious mononucleosis o kissing disease, no? Maraming pwede makapag-cause na virus, pero ang most common ay Epstein-Barr virus, no? So yung dalawang complication na to, although mababa yung chance, ay pwedeng makapag-cause ng cancer in the future, Hodgkin's lymphoma, no? Pwede rin itong makapag-cause ng splenic rupture gawa ng pamamaga ng spleen natin or splenomegaly. Okay? So ano bang nangyayari? So ang sakit na to ay naipapasa through saliva o laway natin. So sa practice ko, common ko ito na nakikita sa mga patient na sexual worker o kaya sa mga lola o nanay na nakikipag-share ng utensils sa mga apo o anak nila. Sa iba naman, nakikita ko rin ito sa mga incidental na may history na nakipaghalikan ng kung sino-sino o kaya mga anak na hinalikan ng stranger or kaibigan nila. So ang common symptoms ng sakit na to ay triad, fever, lymphadenopathies, no? Ibig sabihin namamaga yung lymph nodes at saka tonsillitis or acute pharyngitis. Lalamunan po natin, no? Pwede pa rin ito makapag-cause ng body pain, myalgia o kaya joint pains at arthralgia. Okay? Usually ang symptoms nito ay tumatagal ng 2 to 4 weeks at hindi po ito kailangan ng antibiotic kasi virus siya unless mag-develop ka ng secondary bacterial infection. Most of the time, supportive treatment lamang to. Ibig sabihin, hydration or treatment lang ng symptoms. And then eventually, kusayang mawawala. Yung iba naman, yun nga, nagkakaroon ng complications later on their life, no? Nakatulad na sinabi ko po kanina. Okay? However, most of the time and most of the patients will remain asymptomatic. Ibig sabihin, wala po silang mararamdaman. Usually, tumatagal po yan ng up to 6 months. Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, mga grandparents natin o kaya mga parents natin, hindi nila alam na meron sila kasi nga asymptomatic, wala silang nararamdaman. Ang ma-advise ko lang talaga ay better maging laway conscious. Huwag niyo pong ibahalik kung kani-kanino ang inyong mga anak. At pag mag-share po kayo ng utensils, make sure po na wala po kayong sakit, no? O kaya, huwag na lang po talagang mag-share, magkanya-kanyahan na lang po kayo. Okay?